this month, we are talking about equipping the saints. Kapag sinabi po natin equip, it means to prepare, to mold, and to train us, to prepare us para gawin natin kung ano ang ipinapagawa ng Diyos sa atin. At upang tayo po, mga kapatid, ay makakilos, makagawa, at makalakad ng ayos sa kaharian ng Diyos. So, it is impossible to succeed in life if we are not equipped through the Word of God. So, last Sunday, we talked about the blessing of teaching the Word of God. Ito pong aking ibabahagi ngayon ay pinamagatan ko pong the power of teaching God's Word. The power of teaching God's Word. Ang kapangyarihan po ng salita ng Diyos o ang salita po ng Diyos, ang kapangyarihan po nito ay umiepekto lamang sa buhay ng tao kapag ito ay naituro. Kapag ang salita ng Diyos ay naandiyan lamang sa iyong sasakyan o nakalagay lang yung Bible sa altar o nandun lang sa iyong kwarto nakapatong sa ibabaw ng table, ay walang bisa yon. Kahit pa sabihin natin ito'y nandito ang lahat ng aral para gumanda ang buhay mo, nandito ang lahat ng aral para ikaw maging successful. Hanggat hindi na ituturo yung nakasulat sa Biblia, lahat ng blessing na nakasulat doon ay hindi ito magmamanifest. Magmamanifest lamang yung mga blessings at saka yung pong mga pangako ng Diyos doon sa kanyang mga salita kapag ito'y naituro na sa mga tao. So, ang buhay natin ngayon, mga kapatid, kung ano tayo ngayon, yan po ay bunga ng mga naituro na sa atin before. Pwedeng naituro ng mga magulang sa atin or pwedeng naituro ng teachers, ng instructors, ng mentors, ng kapitbahay, ng mga kaibigan. How we behave today, that is because of doon sa mga na-receive nating aral o turo. Pwedeng turo ng mga matatanda o pwedeng turo na galing po sa social media. Ang teachings, mga kapatid, yan po ang nag-shape ng buhay ng tao. Depende na nga lang sa kung anong aral o sa kung ano ang turo na kanyang na-receive. Meron pong mga nagtuturo ng mga wrong ideology. Kung alam po ninyo yon, yung mga dating mga katatalino na mga kabataan, dahil po sila ay naturuan ng maling mga ideolohiya, sila po ay namumundok at naghahawak ng baril at sila po ay kumakalaban sa ating pong government. Kaya meron pong mga rebelde. Ba't sila nagrebelde? It is because they have received a false doctrine. Pag sinabing doctrine ay teachings, aral, turo na hindi naka-inline sa salita ng Diyos. So today we will talk about the power of teaching God's Word. Sabi po sa aklat ng Acts, chapter 11, verse 24 and 26, mabuting tao po si Bernabe, puspos ng banal na Espiritu Santo at matatag ang pananampalataya. Kaya marami ang nahikayat na sumampalataya sa Panginoon. Sabi ng verse 25, pagkatapos ay pumunta si Bernabe sa Tarso para hanapin si Saulo. Yan po si Paul. Nang makita niya si Saulo, isinama niya ito pabalik sa Antioquia or yung place of Antioch. At isang taon silang nakasama ng iglesia roon. O yung church. Yung iglesia, ibig sabihin ay church. Okay? At maraming tao ang kanilang, maraming tao ang kanilang tinuruan. Marami daw pong tao ang kanilang tinuruan. Sa Antioquia, unang tinawag na Kristiyano ang mga alagad. Why? Because teaching God's Word shapes the lives of many people. Ang nag-shape pala ng buhay ng isang tao ay yung mga katuruan. Depende sa katuruan na kanyang tinatanggap. So, kung ano yung madalas na naririnig mong aral, teachings,
yun ang mag-shape ng buhay mo. Kung bakit ka ganyan ngayon, yan ay resulta lamang ng mga teaching na iyong na-absorb sa ibang tao o sa pinupuntahan mong simbahan o sa dinadaluhan mong mga seminars or trainings. Lahat po yun ay nag-shape ng ating buhay. Ibig sabihin, naghuhulma ng buhay natin. Kung paano mga tuwiran ng isang tao, the way he or she behaves, yan ay bunga ng turo o aral o mensahe na kanyang naririnig. Kaya, mga kapatid, napaka-importante na tayo po ay makareceive ng aral buhat po sa Panginoon. Bakit? Sapagkat mayroon pong dalawang klase po ng aral lamang na nagse-circulate sa mundo, sa earth. May dalawang aral po na nagse-circulate o turo na nagse-circulate sa mundo. Ano po yon? Yung aral na nagbubuhat sa Diyos at saka po yung aral na galing po sa dyablo. Alin kaya ang mas matimbang sa atin na mas ina-absorb natin sa buhay natin? Yung aral ng Diyos o yung aral ng demons o ng devil? Sometimes we are not aware na akala natin aral ng Diyos yung ating dinadala, kine-carry, pero hindi pala. Dahil sometimes yung aral ng devil ay mayroong pagkakahawig sa aral ng Diyos, parang magkamukhang magkamukha. Sometimes yung aral ng dyablo, may supporting verse din galing sa Bible. Kaya nakakalito. Kaya nga sabi ng Bible, even the very elect will be deceived. Kaya napaka-importante mga kapatid na ma-distinguish natin yung difference between sa aral na nagbubuhat sa Diyos at saka ang aral na nanggagaling sa dyablo. Sabi ng 1 Timothy chapter 4 verse 1 and 2, let us read that verse. Maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw, kailan yun? Yung panahon natin na ngayon. Ang dami ng mga aral, kalat. Ayan. Na hindi mo na alam kung alin doon ang tama sa mga aral na yon. Okay? Maliwanag daw po na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw ay may mga tatalikod sa kanilang pananampalataya sa Diyos. Susunod sila sa mga mapanlinlang na espiritu na mga katuruan ng demonyo. O, kita nyo, ang demonyo pala may katuruan din. Akala natin wala. Okay? Sabi ng verse 2, ang mga katuroang ito'y itinuturo ng mga taong mandaraya at sinungaling. So, ibig sabihin, si Satanas ay hindi lilitaw diyan sa iyong harap na mayroong mahabang buntot na family size na tinidor at may sungay at sasabihin, letter A, letter B, letter C. Hindi ganun. Gagamit siya ng mga tao, mabulaklak magsalita. Mag-invest ka din, di kay yayaman. Naku, kikita ko ng weekly, 50%. Pero ganun, kahit si Henry C. nga, hindi nga nakita ng gayon. Gagamit ng mabubulaklak na mga salita at ikaw na may mahihinggan nyo. Hindi mo alam ikaw ay nabubudol na pala sa bulaklak ng salitang ganyan. Okay? So, sabi po doon ay ang itinuturo daw po ng mga mandarayang ito ay daw ay mga sinungaling. Manhid. Ang kanila daw pong mga konsensya. Kita niyo, hindi nakukonsensya yung mga nambubudol. Mga nangi-scam. Okay? Hindi sila nakukonsensya. Para daw pinapaso ng mainit na mga bagay. So, walang konsensya ang mga taong yun. Ang hangad lang talaga nila ay man-deceive. Sometimes, they are not aware na sila pala ginagamit ng kaaway para sila ay mang-deceive. At some of them naman, talagang alam nila na sila ay agent of the enemy. Ang aral na mula po sa dyablo, ito po ay nagtutulak sa tao para siya mag-rebelde sa Diyos. Tumalikod sa Diyos, gumawa ng masama, gumawa ng illegal, manakit ng kapwa, sumira ng buhay ng ibang tao. That is the result of demonic teachings. Kaya kapag ang isang tao ay
naiingganyo, na gumawa ng kalukuhan, at gumawa ng mga bagay na hindi mabuti o labag sa batas, yun po ay signal ng isang tao, he is under the influence of demonic teaching. Mali na ang kanyang pananaw, mali na ang kanyang pangatuwiran, mali na ang kanyang perspective sa buhay. They are under the influence of demonic teaching. But the teaching of God's Word can destroy the works of the enemy sa buhay ng isang tao. So, kaya kailangang maituro ang salita ng Diyos. Kailangang maituro ang salita ng Diyos. Bakit? Tanggapin ninyo man at sa humindi. Ang dami nating na-absorb na mga turo o aral simula pa ng bata na hindi naka-inline sa salita ng Diyos. Na ang purpose ng pagtuturo ng salita ng Diyos is to destroy the wrong teachings that the enemy have put in our mind and in our heart. Now, pag-usapan po natin ngayon, what does the teaching of God's Word bring about? Kapag ang salita ng Diyos ito ay na-share, na-ibahagi, bakit pa kailangan pang ituro ang salita ng Diyos? Kasi yun ang kabilin-bilin na ni Jesus. Sa Matthew 28 verse 20, teaching them, teach this new disciple to obey what I have commanded you to do. Kaya, nung si Jesus ay bumaba dito sa lupa, hindi lang puro healing, miracle, performing miracles ang kanyang ginawa. He spent more days, lalo na sa kanyang mga alagad. Saan? Sa pagtuturo ng salita ng Diyos. So, yung ang tawag doon ay the gospel of the kingdom. Itinuro, dinownload ni Jesus sa isip at sa puso ng kanyang mga disciples yung makalangit, yung aral na galing po sa langit. Nung hindi pa tayo nakakakilala sa Diyos, tanggapin man natin at sa humindi, ang kaaway ay nag-download sa atin. Madali nating maintindihan. No? Yung aral, maling turo, nag-download siya sa atin ng mga maling katuruan, maling paniniwala, maling pangtuwiran, maling aral. Yun ang na-download sa atin. Kaya ganito tayo. Ngayon, ang ginagawa naman ng pagtuturo ng salita ng Diyos ay para i-delete sa ating isipan yung mga maling aral, maling katuwiran, maling mga ideolohiya, mga maling mga pangatuwiran na dinownload sa atin ng kaaway before na makilala natin si Lord. Are you following me? That is the reason why we need to pay attention in teaching God's Word. Dahil kung hindi natin ituturo ang salita ng Diyos sa ating mga anak, sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kapatid, sa ibang mga tao, ay ang kaaway ang gagawa nito sa kanya. Nabasa naman po natin sa Biblia, sa 1 Timothy chapter 4 verse 1 and 2 na sa huling araw, ay ang mga aral ng dyablo, it will spread out. At mas mabilis ngayon na magpakalat ng aral ng turo dahil andyan ang social media. Kaya napakahalaga ang pagtuturo ng salita ng Diyos. Kung nung hindi tayo nakakilala sa Panginoon, ang daming mga dinownload sa atin ng kaaway ng mga maling turo, maling aral, maling ideolohiya. The purpose of teaching God's word is to delete those programs na inilagay ng dyablo sa ating mga isip. So, ang unang kapangyarihan ng pagtuturo ng salita ng Diyos, it transforms the lives of those who listen to it. Pag sinabing transform, it means to change lives of those people who listen to it. Pansinin nyo, no? Nababago ang buhay ng isang tao nakikinig doon sa salita ng Diyos na itinuturo kapag siya ay nagbigay ng atensyon doon sa itinuturong yun. Bakit ako, pastor? Kadaming kakilala diyan. Punta naman sa simbahan.
nang may nangangarap doon, wala namang nangyayaring pagbabago sa kanya, boy, baka hindi siya nag-pay attention. Baka hindi siya nagbigay ng panahon o pansin. Pero hindi po pwede na ikaw ay nagbigay ng halaga, tinanggap mo ang aral ng Diyos na walang mangyayari sa buhay mo kahit ano. Mayroong matatransform sa buhay mo. Kapag ang salita ng Diyos ay iyong inabsorb, kapag ang salita ng Diyos ay iyong tinanggap, kahit gaano pa ka sama o gaano ka dumi ang iyong buhay, kapag ang salita ng Diyos ay inabsorb mo, yung salita ng Diyos na iyong inabsorb, yun yung babago sa iyo. Peter, noong kanya pong panahon, ay maraming tao na ang kanilang buhay ay hindi naman talaga maayos. Namumuhay sila sa kalikuan, sa kasalanan. Sa Acts chapter 2, verse 36 and 41, just read for yourself. Ang ginawa po ni Pedro ay ipinangaral niya o sinabi, tinuro niya yung salita ng Diyos na tinuro sa kanila ni Jesus during the earthly ministry of Jesus. Kasi si Peter, isa sa mga naturuan. Si Peter ay isa, pangunahin na tinuruan ni Jesus. Imagine mo po, itong mga taong ito ay mga fishermen. They are working people. They are businessmen. Meron silang mga konsignasyon. Pero tinuruan sila ni Jesus ng kanyang mga salita. Itong mga taong ito, wala silang formal education kasi mas babad ang kanilang oras sa pagtatrabaho. Hindi sila galing Bible school or seminary. They have no formal training when it comes to biblical teaching. Pero Jesus spent more time para sila ituruan. At yung mga aral na tinanggap ni Peter buhat kay Jesus ay itinuro din niya doon sa mga tao during his time. And look what the Bible says. Sabi po sa verse 36, dapat talagang malaman ng lahat ng mga Israelita na itong si Jesus na ipinapako ninyo sa krus, ang itinalaga ng Diyos na Panginoon at Mesiyas, siya pala yung ginawang tagapagligtas. Siya yung promise na mag-save sa mga tao sa mga kasalanan. Sabi ng verse 37, basahin po natin lahat para makita po ninyo. Nang marinig iyon ng mga tao, ano po ang nangyari? Tumagos. Saan? Sa kabilang tainga. Saan tumagos? Nang marinig, tumagos sa puso, hindi yung nang marinig, tumagos dito sa kabilang tainga. Hindi. Sabi doon ay, nang marinig iyon ng mga tao, tumagos ito saan? Sa kanilang puso. So, ibig sabihin, mababago lang ang taong nakakarinig ng salita ng Diyos kapag ang salita ng Diyos na kanyang narinig ay tumagos sa kanilang puso. So, kaya, maraming nadalo sa simbahan, wala kang makikita kahit nakatiting na pagbabago sa kanya, baka hindi tumagos sa puso. Sa kabilang tainga tumagos. Kaya dapat, para may mabago sa iyo, ito, ang kahilingan mo lagi, Lord, nawa, ang salita ng Diyos na maririnig ko ay tumagos sa aking puso. At ang resulta, na kapag tinanggap mo ang salita ng Diyos at tumagos ito sa iyong puso, mayroong transformation na mangyayari. So kaya sinabi nila kay Pedro at sa ibang mga apostol, Peter, brothers, what shall we do? Anong gagawin namin? Tanong po na, anong gagawin? Sumagot naman si Peter, di mag-repent kayo. Repent and be baptized. Magsisi kayo at kayo ay magpabautismo at kayo ay papatawarin ng Diyos. Pag binasa ninyo pa po yung mga sumusunod na talata, kayo ay papatawarin ng Diyos. At lumayo kayo sa masasamang lahing ito. Yan. Sapagkat ang pangako ng Diyos, pag binasa nyo po yung down to the following verses, sapagkat ang pangakong ito ay para daw saan? Para sa inyong mga anak.
at sa magiging kanila pong mga anak at sa lahat ng mga tao na nasa malayo. Kasama tayo, hindi lang sa kanila. So, ibig sabihin, kapag ang salita ng Diyos na narinig natin, inabsorb natin, hindi lang sa atin madadamay yung mga anak natin. Yung effect ng salita ng Diyos, hindi lang ikaw yung tatamaan, pati yung mga saling lahit, mga susunod pa, at mga buhay ng ibang tao, maaapektuhan ng salita ng Diyos na yon, na iyong inabsorb, na iyong tinanggap. Yun po yung una, mga kapatid. Paano natatransform ang buhay ng isang tao? Sa pamamagitan lang ng makikinig na pakikinig, mababago ba siya? Yes, pag tumago sa kanyang puso. Dahil ang salita po ng Diyos ay naglilinis ng buhay. Sabihin natin, naglilinis. Sabi ng John, chapter 15, verse 5, basahin natin. Malinis na kayo. Dahil saan? Dahil sa tide. Dahil sa joy. Saan? Dahil sa mga salitang sinabi ko sa inyo. Di yun ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Ang linisin, ayusin, i-transform ang buhay mo. So kapag ang salita ng Diyos ay ipinahayag, una nitong nililinis ang ating puso at ang ating isipan. Then, your action will follow. Mapapansin mo na iba na din ang iyong lakad. Nag-iiba na din ang iyong kilos. Iba na din ang iyong ginagawa. Bakit? Kasi naaapektuhan ka nung itinurong salita ng Diyos sa iyo. Sabi po sa aklat ng Ephesians chapter 5 verse 26, that He might sanctify and cleanse it with the washing of water by the Word. Ang salita ng Diyos, ang Word of God, ay inihalin tulad ng Biblia sa tubig. Ano ba ang ginagawa sa tubig kasi doon sa iniinom? Di ipinanglilinis, ipinanghuhugas ng plato, pinanghuhugas ng sasakyan, pinanghuhugas ng kamay, ng paa, pinanghuhugas sa katawan para magmalinis ang iyong katawan. Inahalin tulad ang salita ng Diyos doon sa tubig. Kapag itinuro yan at yan ilagi mong pakinig mo ng kapakinig, may malilinis sa iyong buhay. Ang buhay mong marumi, mapapansin mo, ay ang aking buhay ay iba na ngayon. Nag-iba na ngayon. Alam niyo po, ang pakikinig ng salita ng Diyos, hindi ko lamang ginagawa dito sa Sunday. Nakikinig din ako ng salita ng Diyos gamit ang YouTube, gamit ang Facebook, pati nga yung aking preaching, yung pinakikinggan ko rin nabibless din ako doon sa mensahe. So, anong pong ibig kong sabihin? Teaching God's Word shapes our lives. Yan ang maghuhulma ng buhay mo. Anong klaseng buhay ang gusto mong ma-develop sa iyo, sa anak mo, sa pamilya mo? Depende yan sa aral na iyong pinakikinggan. Depende yan sa aral na iyong tinatanggap. Noong nagsisimula po ako dito sa church, mahirap ang mga tao dito. Mag-isip na nga lang, mahirap na Di ba? Yung the way they taught, yung perspective, iba Pero dahil katuturo ng salita ng Diyos, hindi nagkaroon ng transformation ng kalambuhay, nagkaroon ng pagbabago. At huwag naman kayong mag-expect ng isa lang ang pakinig ng salita ng Diyos, dapat siya kagaya na ni Mother Teresa. Hindi naman ganun. San Francisco de Assisi. Hindi naman ganoon Dahil, kita ninyo kung ang salita ng Diyos ay parang tubig na naglilinis at ang ating buhay ay katulad ng isang damit na marumi, depende yan sa klase ng damit na nadumihan Yung isang mong damit na isang suot lang yung parang nag-high hello ka lang sa mga tao tapos tuloy hubad mo na, wala pang masyadong mancha yon at saka hindi pa siguro napawisan. Siguro pag nilibahan mo, konting kusot lang, ayos na, Ako lang yata yung gano'n. Di ba? Hindi naman masyado itong nagamit, hindi masyadong
kangay na dumihan, kaya hindi masyadong kukusutin kasi wala namang masyadong dumi. Pati din sa mga kaldero ninyo, wala namang uling, wala ka namang lilinisin. Pero ang tagal ng iyong pagkikiskis at paglilinis doon ay depende sa kung gaano kadumi nung iyong nililinis. Gayaan din ang buhay ng natin. Kaya may mga taong bakit katagal na? Ang tagal ng development, at least may development. Diba? Yan ang tingnan po ninyo. At least may nababago. Dati na may hindi na-attend, ngayon na-attend. O, di may nababago na. O, dati naman hindi nagpapasalamat sa Diyos. Puro ngala ang mura ang nalabas sa bibig. O, pero ngayon, narinig ka ng God will provide. O, may epekto. Ba't minalabas ng gano'n sa kanyang bibig? So, ibig sabihin, mayroong mga taong mabilis ang development. Meron naman mga taong gradual lamang. Pero ang mahalaga dito, para sa akin, mayroong development. Kapapakinig ng kapapakinig, may mabubuo diyan. Mayroong maaayos dyan. So, yun ang number 1. It transforms the lives of those who listen to it. At ang pangalawang kapangyarihan ng pagtuturo ng salita ng Diyos, mga kapatid, ay ito. It opens the eyes of the people to the truth, to see the truth. Ang pagtuturo ng salita ng Diyos ay nagbubukas ng paningin ng mga tao para makita nila at malaman nila ang katotohanan. Meron po akong nabasa sa Bible, doon sa last part ng Book of Luke, si Jesus, sinabayan niya yung mga believers papunta sa Emmaus Road, going to Emmaus Road. At sila po ay nag-uusap patungkol po sa pagkawala ni Jesus sa kanya pong libingan. Ninakaw daw nung mga tao ang bangkay ni Jesus, kaya nawala. Hindi nila alam na si Jesus na pala yung nakikipag-usap sa kanila. Sabi po nung mga tao, siya pa naman ang aming inaasahan na magiging tagapagligtas. Pero siya'y nawala, tapos siya'y namatay pa. Ang sabi ni Jesus sa kanila, kahahangal ninyo, hindi nyo naiintindihan yung katuruan na nababasa sa Biblia, turo ng mga propeta. At mula daw doon, isa-isa niyang in-explain, tinuro yung nakasulat doon. At alam niyo po, mga kapatid, at sabi, nabuksan ang kanilang paningin at saka nila nakilala si Jesus. So, dati po, nung hindi pa tayo nakakarinig ng salita ng Diyos, nung hindi pa natin tinanggap si Lord sa buhay natin, tanggapin man natin o hindi, we are blind. We are spiritually blind. Ang tingin natin sa tama, ang tingin natin sa mali, tama. Ang tingin natin sa pangit, maganda. Ang tingin natin sa illegal, okay lang yan. Basta hindi nahuhuli. Yan. Yun tayo. We are blind. Basta, ako'y dito na namulat. Ako'y dito na ang kinamulatan ko. Ito na. Oh. We are blind. Sarado ang ating isip. Kailan lang tayo namulat sa katotohanan nang ituro ang salita ng Diyos sa atin. Ang tawag sa atin, we are deceived. Kung tayo ay naniniwala sa isang bagay na huwad o sabing huwad, hindi totoo. Paniniwalang-tiwala tayo doon sa, uy, itong punong ito, pag ikay nag-wish dito sa punong ito, kung wala kang anak, ikay magkakaanak, suswertihin ka. Tiga gano'n, may paniwalang-paniwala sa kayo. We are blind. Sabi tuloy ng mga matatanda, ikaw huwag kang maliligo pagka may patay, baka dumami ang patay. Huwag kang magwawalis. Paniwala tayo doon sa mga pamahinging yun at akala natin, yun totoo. Pero nung ma-share sa atin ang salita ng Diyos, tayo pala, ang tagal na pala tayong niloko ng kaaway, hindi natin alam. Tagal na palang niloloko ka ng devil, hindi mo alam na niloloko ka lang pala ng kaaway, pinobola ka. Actually, ang aral ni Satan ay contradict sa aral ng Diyos. Lagi po itong kontra. Sabi ng Lord, sa Genesis chapter
2, verse 16 to 17, di si Lord nagbigay ng commandment sa tao na huwag kakainin ng bunga ng punong kahoy na nakakaalam ng mabuti at masama. Kapag kinain ninyo iyon, you will surely die. Di ba? Sabi ng Panginoon yon. Ngayon mga kapatid, si Satanas nung ma-encounter ni Eve doon sa Garden of Eden, sinabi niya, ay totoo ba ang sabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng bunga ng punong kahoy sa halamanan? Sabi naman ni Eve, ay hindi naman, pinapakain naman, wag lang daw yung isa, kapag kinain namin doon, ay kami daw ay mamamatay. Sabi ni Satanas, di totoo yan. Kita nyo yan sa verse 4 and 5. Basahin nyo. Ngunit sinabi ng ahas. Yung ahas doon, si Satanas yun. Kaya nakagsalita yung ahas ng ganon, kasi yung ahas ay sinapian ng espiritu ni Satanas. Kaya sabi niya, hindi totoong kayo'y mamamatay. Sinabi iyan ng Diyos dahil alam niya na kapag kumain kayo ng bungang iyon, mabubuksan ang inyong isip at magiging katulad niya kayo at makakaalam kayo kung ano ang mabuti at masama. Tinutwist niya, pinipilipit niya yung katotohanan. Kaya yan ang misyon ni Satanas. Baluktutin, pilipitin ang salita ng Diyos para ilihis ang tao sa katotohanan. Kaya ang tao daw po, sabi ng 2 Corinthians 4, verse 4, ang mga tao, binulag daw po ni Satanas para hindi kilalanin ang Diyos. Binulag po sila. Now, salamat dahil may nagturo ng salita ng Diyos, nabuksan ng ating mga isip at nalaman natin ngayon ang katotohanan. Kaya tayo ay nakalaya doon sa panlilinlang ng kaaway. Dati noon, ang dami nating mga takot. Ang dami nating mga worries. Because of the teachings, na kung ano-ano na yung mga na-absorb, teaching ng mga matatanda, ng mga ninuno, ng mga Kastila, ng mga unang mga panahon. And because of that, ang ating buhay nakakahon doon sa sa false teaching. Si Philip, matapos siyang mapuspos ng Espiritu Santo, ay pumunta siya sa isang place na ang pangalan ay Samaria. Yan. Doon ho yan sa Bisaya. Alam niyo ho yun, Samar pala yun. Okay, Samaria. Iba yun. Yung Samaria, yung lugar ng mga Samaritan. Okay. Pumunta siya doon sa Samaria at ipinangaral niya ang salita ng Diyos. May tao ho doon na ang pangalan ay Simon, the sorcerer. Yung sorcerer na si Simon, manghuhula, magician, salamangkero. Matagal daw po na pinabilib niya at dinisib niya yung mga tao, yung mga taga-Samaria, sa pamagitan po ng mga aral niya. Pinapagyabang niya na siya daw po ay dakilang tao. He's a great man. Paliwa, bilib naman yung mga tao sa kanya. Mabubulaklak. Alam niyo yung mga yan, mabubulaklak silang magsalita. So, ngayon po, ang sabi po doon sa verse 10, ang lahat daw po ng mga tao sa lungsod, mahirap o mayaman, ay nakikinig ng mabuti sa kanya. Kita nyo? Naalala ko po yung isa pong dating magician na di ngayon, nung maborn again siya, inano na niya yung pagmamagic, yung tinakwil niya na kasi nga dinideceive niya yung mga tao. Iba naman yung magic na yung pagka yung may palaro diyan sa mga bata na yung pagka may birthday. Yan. Iba naman yung lang yung pampasaya. Itong magic niya talagang ibang magic. Yung may pagka-demonic yung talagang pagpe-perform niya ng magic. Nung ma-born again na siya, sinurrender na niya yung kanyang pagmamagic kasi nga dinideceive niya yung mga tao sa pamamagitan ng kanyang tricks. Ngayon, nung nangangaral na siya ng salita ng Diyos sa plaza, itinuturo niya ang salita ng Diyos, walang nakikinig sa kanya. Hindi siya pinaniniwala. Boo! No, ganon. Hindi siya pinakikinggan. Walang naniniwala. Walang pumapansin sa kanya nung tinuturo niya ang salita ng Diyos. Alam niyo ang ginawa niya nung walang pumapansin sa kanya na nangangaral siya sa salita ng Diyos?
Ang ginawa niya, kinuha niya uli yung kanyang mga parapernalya sa kanyang mga ginagamit na mga ano, at siya ay nag-magic, gumano mga tricks. At yung mga tao ay lumapit at namangha dahil siya ay nagmamagic. At tapos nung marami na mga tao, nandiyan na yung maraming tao, tsaka ngayon niya sinabi, noong itinasabi ko sa inyo ang katotohanan, ayaw ninyong makinig. Ngayon, na ang tinuturo ko sa inyo ay puro pawang mga kalokohan lamang at hindi tunay, kayo ho ay mas nagbibigay ng pansin. Ayun ho ay mga kasinungalingan lamang at pangluloko lamang sa inyo. Hindi ho yun ang katotohanan. Ang totoo ay ang Diyos ang gumagawa ng tunay na miracle. Sinare niya. So, itong nangyari dito, meron pong isang magician dyan sa Lamangkero na ang pangalan ay si Simon. Matagal niyang pinahanga ang mga tao, pati matanda ba, talagang kilala siya. Kilalang kilala, parang David Blaine, parang gano'n sa kanyang panahon. Kaya lamang, noong dumating naman po doon si Philip para i-share ang salita ng Diyos, ano po ang nangyari? Nung ipangaral ni ang salita ng Diyos, ni Filipe, sa place na yon. Nung ipangaral, ano pinangaral? Mabuting balita. Nung ipangaral niya ang salita ng Diyos, ano po ang nangyari? Sumampalataya sila. Kaya maraming lalaki at babae ang nagpabautismo. Ibig sabihin, na-convince sila dun sa aral. Tagal na tayong pinaglololoko ni tricks lang pala, hindi pala tunay yun. Ang tunay pala, si Jesus talaga, He is the miracle working God. Pag binasa-basa pa niya po yung mga the rest of that story, nag-perform din siya ng miracle. At doon nabuksan ang isip ng mga tao doon sa katotohanan. They knew the truth and the truth set them free. Kaya mga kapatid, ang kapangyarihan ng pagtuturo ng salita ng Diyos ay nagbubukas ng ating mga mata para malaman natin kung ano ang totoo, kung ano ang tama. At dapat po ay piliin natin ang mga aral na ating pakikinggan. Yun ay yung aral na nagbubuhat sa salita ng Diyos. Paano ba malalaman ang maling aral, pastor? Sa dami nang nag-aaral, nagtuturo. By their fruits, you will know them. Nung panahon ni Jesus, marami ding nangangaral. Marami ding nagtuturo ng salita ng Diyos. Pero si Jesus ay nagbigay ng clue kung kanino kayo maniniwala. Doon sa nakikita ninyo na mayroong magandang nagiging bunga sa kanyang buhay. Mayroong transformation doon sa buhay ng nangangaral ng salita ng Diyos. Ang buhay din naman niya, naaayos din. Babaguhin kayo ng Diyos. Pero ikaw naman, hindi ka naman nababago. Parang hindi yata katotohanan. Hindi makatotohanan. Ganyan po yun, mga kapatid. Kaya namin nasasabi sa inyo na ang power ng Word of God, it transforms lives of those who listen to it. Kasi naranasan namin, naranasan ko. It opens the eyes of those people to the truth. Kasi nga, nung may turo sa amin, sa akin na lamang ang salita ng Diyos, tsaka ako nabuksan ang aking mata. Akala ko nun para mapapunta ang tao sa langit, maging mabait ka lang. Magbigay ka lang ng abuloy. Basta ikay magpadasal, ikay pupunta na sa langit. Yun ang aking alam. I am blind. Before, I was blind. Pero nung nabasa ko ang Biblia na ituro, anong nakalagay doon? Naligtas kayo, hindi dahil sa inyong mabubuting gawa. Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Hindi dahil sa good works kaya ka naligtas, kundi dahil sa biyaya ng Diyos. At yun ay makamtan lang na isang tao sa pitang pananampalataya. Hindi pala pag-aabuloy ang paraan para ako maligtas. Kailangan pala ako'y manampalataya sa Savior. Yung pala ang totoo. Paano mo nasabi? Nakasulat sa Bible eh. Kano ka maniniwala? Sabi ng matanda o sabi ng Bible? Maniwala ka, pastor, sa matatanda. At yung mga matatanda yan, mga yan ang sabi mo, maniwala sa matatanda. Tatanungin kita, alin ang mas matanda?
Ang Old Testament o ang nanay mo? Kahit na yung New Testament mas matagal pa rin sa nanay mo. So saan ka maniniwala? Sabi mo, maniwala sa matatanda. O di maniwala ka sa Bible. Dahil ang Bible, yan ay matanda na. Ibig sabihin ay subok na yan. Yan ay totoo. At marami nang binago ang buhay na tao nang nagbasa ng salita ng Diyos. Si Jacob Cossey, actually mariresearch niyo to sa internet Jacob Cossey, ang ano niya. Siya po ay nakulong dahil sa marijuana. Siya po ay nagpupush ng marijuana, nakulong siya. At pati ang mga magulang, yung mga pamilya niya, talagang sinadya na siya talagang ipakulong na. Talagang siya ay puro sakit lang ng ulo ang binibigay sa kanyang mga magulang. Pero akala nila kahit nandoon na siya sa kulungan, mapuputol na yung kanyang mga ginagawang hindi maayos. Pero kahit na andoon na siya sa kulungan, nag-i-smuggle pa rin ng marijuana. Inilalagay sa, alam yung mga Bible na inilalagay sa mga hotel, yung sa Gideon's, the Bible, Gideon's Bible. Nilalagay niya dun yung mga marijuana, tapos pinapasok dun sa sa bilibid. Tapos ang ginagawa niyang pambalot, yung pinipilas niya yung ng Bible. Pinipilas niya yung ang tawag doon, yung pahina ng Bible, doon niya binibilot. Dahil yun na sinisigarilyo niya. Ngayon po, sa kanyang pag-smoke, siya po ay nakatulog. Paggising niya, ay biglang nabungad sa kanyang paningin yung salitang Saul, why you have persecuting me? Why are you persecuting me? Bakit mo ako inuusig? Bakit mo ako kinakalaban? At biglang sa kanya, nag-strike sa kanya yung salitang yon. Kaya lang, wala na, hindi niya na alam yung kasunod. Parang yung pagka nanonood ka doon sa Facebook, may nadumaan na drama na nanonood ka, nagandahan ka, tapos biglang, wala nang kasunod, putol yung drama. Ang ginawa niya, hinanap niya kumuha siya ng bagong Bible. Hinanap niya yung verse na yun, yung kay doon sa Book of Acts, na yung Saul, why are you forsaking me? Persecuting me. At nakita niya po doon na sa Pablo po ay isa palang dating kriminal na kinakalaban ang Panginoon. At pagkatapos po, na-encounter niya si Lord at pinatawad siya ng Diyos sa kanya pong mga kasalanan. And because of that, siya po ay lumuhod, nag-repent sa Panginoon. At siya po ay nagsisi sa kanyang kasalanan. At dahil po, siya ay nag-repent kay Lord, sa kanya pong pag-stay sa bilangguan, siya po ay nabigyan ng parol. At siya po ay napalaya. He became a preaching of God's word. At alam niyo po, ang kanyang testimony, na-encounter niya si Lord by smoking the word of God. Na-meet niya si Lord, na-encounter niya si Lord, na siya isang dating addict by smoking the word of God. So, ibig sabihin, walang tao na nagbigay ng oras panahon sa Diyos na pinakinggan niya ito na hindi mababago ang buhay niya. May babaguhin si Lord sa buhay niya. That is a real story. Tanong niyo sa ChatGPT. Now, nabubuksan din ang isip ng mga tao para malaman ang katotohanan. Nalaman mo ngayon ang katotohanan. Si Jesus pala ay Savior. Akala mo hindi ka na mapapatawad ng Lord sa dami mo ng mga pagkakamali sa buhay. Pero nung mabasa mo ang Biblia, nalaman mo ang katotohanan na si Lord pala, kahit ilang beses kang nagkamali, kaya ka pa rin patatawarin. Pero pag ikaw naman ay nag-repent, huwag ka nang umulit. Okay? So, ang pangatlo ay ito. Ito ang pangatlo, na kapangyarihan ng ginagawa ng pagtuturo ng salita ng Diyos. It convinces people to believe in God. It convinces people to believe in God. Noong araw, hindi naman talaga tayo tunay na nananalig sa Diyos. Iba po yung naniniwala at saka iba yung nananampalataya. Magkaiba ho yun. Naniniwala ka ba sa Diyos? Kahit sinong tanongin mo dyan, abay, oo naman.
Kahit pumunta ka sa palengke, magtanong ka, naniniwala ka ba sa Diyos? Abay, oo naman. Pero iba ho yung nananampalataya at saka yung iba yung naniniwala. Yung pong nananampalataya, you are totally dependent on God. Oo, magaling siya. Pero hindi mo naman sinusurrender ang buhay mo sa Kanya at hindi mo naman ipinagkakatiwala, then you are not truly believe in God. Hindi ka talaga totoo naniniwala. Yung nagsisirkus na isang sikat na nagsisirkus, pumunta siya sa Niagara Falls para magpakitang gilas dahil ang tagal na niyang hindi siya nakikita ng mga tao. Naglagay siya ng string doon sa magkabilang poste. Tapos nakilala na siya pala isang magaling na nagsisirkus. Pinuntahan siya ng mga tao. Sabi niya doon sa mga tao, naniniwala ba kayo na ako'y makakalakad pamula dito hanggang doon sa kabila? Sabi, alam namin, magaling ka. O, di palakpakan yung mga tao, nakatawid siya. O, naniniwala ba kayo? Ako, pag pumunta doon, hindi ako malalaglag, sasakay ako sa bike. Naniniwala kami dahil magaling ka. O, papunta siya doon, palakpakan ng mga tao. Ang galing. O, naniniwala ba kayo? Ako, magbabike, wala akong hawak kamay. Tutulay ako sa lubid, hindi ako mahuhulog, baka punta ako sa kabila. Yes, naniniwala kami. Nakatawid na naman siya, palakpakan ang mga tao. O, ngayon, sino naman sa inyo magbo-volunteer dito ng mga naniniwala? Sasakay sa aking balikat. At tayo ay magbabike ng walang kape. Papunta doon sa kabila. Ito, yung mga tao, nag-aalisan na. Hindi na nanood, natakot na. Naniniwala yon. Marami naman naniniwala ko, naniniwala ko sa Diyos. Pero, sa salita lang. Sa kilos at gawa ay hindi. Nung tayo, hindi tayo nakakilala pa sa Panginoon, tayo ay ganito ang ating belief. To see is to believe. Diba? Sino sa inyong to see? Ako'y makita ko muna. Ako naniniwala. Gusto ko may makita muna akong ebidensya bago ako maniwala. Sa Bible kasi, ito ang prinsipyo. Kinakailangan mong manampalataya ka muna, then you will see the move of God. Ang tao, kailangan mo ng makita ko muna yung miracle, then saka ako maniniwala, mananampalataya. Sa Diyos, baligtad. Kapag ikaw ay nanampalataya, yung mga bagay na hindi mo nakikita ay makikita mo. So, paano mangyayari yon? Yung hindi naniniwala sa Diyos ay maniniwala sa Diyos na ang Diyos ay, He is a miracle working God. Dati nun, hindi ka naman naniniwala that our God is miracle working God. Si Paul ay pumunta po sa isang place na ang pangalan ay Lystra. Sa Acts chapter 14 verse 8 hanggang 10. Doon sa place na yon ay habang siya ay nangangaral doon, ay meron daw pong isang lalaki na ipinanganak na lumpo. Hindi nakakalakad. Ngayon, anong ginagawa nung lumpo na yon? Siya ay nakikinig. Saan siya nakikinig? Sa itinuturo ni Paul. Ano kaya ang itinuturo niya? Siyempre, hindi yung lalayo doon sa ang Panginoon ay gumagawa ng miracle. Anong sabi? Tiningnan ni Paul, ni Pablo, ang lumpo. Nakita niyang may pananampalataya ito, nagagaling siya. So, ibig sabihin talagang attentive siguro yun. Try to imagine that. Dalahin natin ang ating sarili na tayo ay isa doon sa mga nakaupo doon sa Lystra habang nagtuturo ng salita ng Diyos si Paul. Try to imagine that. Magkaroon tayo ng mind travel.
Ano kaya ginagawa ng mga tao? Ano kaya ginagawa? Siguro nagpapa-level up yung nagmo-Mobile Legend habang nangangaral si Paul ng salita. Yung kaya yun. Siguro nakikipagkwentuhan yun. Paano nalaman ni Paul na yung taong yun ay may pananampalataya para siya gumaling? Siguro, Amen! Praise God! Hallelujah! I believe in God! Totoo yan! Mangyayari sa buhay ko! Siguro ganun, claim siya ng claim. Amen siya ng amen. Amen! Di ba yung mga tao? Very attentive. Wow! And then, tsaka sinabi ni Paul na doon sa lumpo. Malakas niyang sinabi, tumayo ka! At biglang tumayo ang lalaki at naglakad-lakad. Bakit nakalakad? Dahil nakita ni Paul na yung lalaking lumpo ay may pananampalataya. Yung pananampalataya, yun ang nagtulak sa kamay ng Diyos para gumawa ng miracle. At saan galing yung pananampalataya ng lalaki? Nung habang nakikinig siya ng salita ng Diyos, na-develop yung pananampalataya. Kaya ang sabi po ni Paul sa Romans chapter 1, verse 16, hindi ko ikinahihiya na ituro ang mga magandang balita. Bakit? Dahil ito ang kapangyarihan. The power of teaching God's Word. Para daw sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Romans chapter 10, verse 17, faith comes through hearing, and hearing the Word of God. So, the power of teaching God's words is this. It convinces people to believe God. Dati naman, hindi ka naman nananampalataya sa Diyos. Laging, wala kaming pera. Mahirap lang kami. Okay, pero ngayon, iba kang the Lord will provide. Nakakatapos ang mga anak ko. Gaganda ang buhay namin. Pero walang-wala yun. Hirap yun sa buhay. Gipit yun. Pero pakinggan mo siya na ngayong magsalita. Ibig sabihin, nananampalataya siya. Ano ba yung pananampalataya? Ang pananampalataya po, ito. Mark chapter 11, verse 24. Anumang hilingin ninyo sa panalangin, naniniwala ka na nasa iyo na ang isang bagay na hawak mo na, nasa kamay mo na, kahit wala pa sa iyo. Dati na lagi ka lang ako, paano na kaya kami? Paano na nga kaya kami? Ngayon, meron ka pang mga pasikip-sikip God person na nalalaman and all these things shall be added unto you. Dahil hindi mo naman dati sinasabi yun. Lagi na lang ang bukang bibig mo, kami kulang, kami hirap, kami gipit. Pero kapapakinig mo ng kapapakinig ng salita ng Diyos, ang iyong mga lumalabas na sa iyong bibig, pag may kahirapan ay iba na. The Lord will provide all my needs. God can heal me. Di ba? May gagawin si Lord. Di ba? It convinces people to believe in God. And last, ito po ang panghuli. Naiiwanan ko sa inyo na kapangyarihan ng pagtuturo ng salita ng Diyos sa buhay ng tao. Actually, hindi lang naman yan 4, napakarami. Pero 4 lang yung sinare ko. It drives out the power of darkness. Kapag mali ang mga aral na ating na-absorb, pag mali ang teachings na ating na-absorb, halimbawa, sabihin nating maling mga aral, the devil is present kung saan mayroong wrong and false teaching. Kung may false teaching, maling aral, likong katuruan, the spirit of the devil is there. Sabi po sa aklat ng Mark chapter 6 verse 34, si Jesus po, nung pagbaba niya sa bangka, nakita niya yung mga tao, they were harassed, helpless, like sheep without a shepherd. Kaya tinuruan daw po sila ni Jesus ng maraming bagay. Pansinin ninyo, harassed, helpless, like sheep without a shepherd, di dapat binigyan na ni Jesus yun ng ayuda. Alam nyo, minsan hindi naman ayuda ang kailangan ng ating kababayan. Training, financial literacy, at saka guidance, magandang education.
Hindi ayuda para yumaman. Survival lang yun eh. Nasa survival mode lang tayo. Kasi sinanay tayo sa mga ayuda. Alam niyo po, kung gusto niyo yumaman ang mga anak ninyo, papasukin ninyo sa mga training. Ang dami yun. Wala kami pambayad. Yan, dito sa baba. Mag-apply kayo ng mga TESDA, mga aral, knowledge, wisdom. Yan ang magpapaunlad ng buhay ng tao. So bakit teaching? Parang pastor iba, di ba dapat ayuda, dapat pagkain ang binigay, dapat Alam niyo po mga kapatid, ang salita ng Diyos ang magbibigay sa tao ng gabay kung anong desisyon o tamang hakbang ang gagawin niya sa buhay. Eh kung wala ka naririnig, di kung ano nabulong sa iyo, kung ano na lang nabulong sa iyong isip. Kaya alam niyo po ba yung madami mga nagsusuicide? Hindi lang pinansin nung naiibig, biglang tumalo na sa building, kung anong mga pinagagawa sa buhay. Yun kung ano-anong bulong na naririnig nun sa kanyang isip. Eh kung may word of God na naririnig yan, siguro yung hindi magsusuicide yun. Kung ang teaching of God's word is more louder than doon sa voice of depression na nagri-ring sa kanyang tenga. Eh wala namang naririnig na salita ng Diyos. Kaya alam niyo po, yung mga taong depressed, malaki ang yung improvement. Kapag dinadala ninyo sa pakikinig, naririnig ay ang salita ng Diyos. Wala ang depressed niya. Kasi nga, if you are thinking your problem over and over, and that is worry. And if you are thinking the Word of God over and over, that is meditation. Yun. At itataboy noon ang lahat ng mga gawa ng kaaway sa iyong buhay. Si Jesus, pumunta siya sa isang synagogue. Sa Mark chapter 1 verse 20, Mark chapter 1 verse 21-27. Pumunta siya doon. Tapos, nung sumunod na araw daw po ng pamamahinga, pumasok siya sa sinagoga at anong ginawa niya? Anong ginawa ni Jesus? Sabihin niyo noon, matatapos na tayo eh. Anong ginawa ni Jesus? Bakit siya pumunta doon sa synagogue? Nagturo. During Sabbath day, I believe, every Sunday na pumupunta ka dito, si Lord ang nagtuturo sa iyo. Tinuturuan ka. Ba't mo tayo kailangan pa mag-church? Bakit si Jesus, tuwing araw ng pamamahinga, pumupunta sa sinagoga? Anong ginagawa niya? Nagtuturo. At ikaw naman, bakit naman ikaw kailangan pumunta po sa church? Para tumanggap ka noong turo na galing kanino? Galing kay Lord. Eh kung absent ka, kung ikaw ay wala, at biglang nagturo si Jesus, you will miss the blessing, the power of teaching God's Word na dapat sana ma-experience mo ay dahil wala ka, hindi mo ma-experience. So ngayon daw po ay namangha daw po yung mga tao. Sapagkat nagtuturo siya, may anointing, may power. Hindi yung buksan po natin ang ating mga inaryo. Walang buhay. Nanghihina na yung mga tao, lalo pang nanghina. Eh, si Jesus talagang powerful, talagang vibrant. Ha? Nakakagising. Ngayon, ang sabi po ay, hindi daw po tulad ng mga tagapagturo ng mga kautusan. Kaya nagkaroon tuloy ng comparison. Mga pag nagtuturo, nakakaantok. Si Jesus pag nagtuturo, nabubuhay kami. Eh, si Jesus nagpapatawa minsan. Si Jesus nagkukwento. Si Jesus, kuwela. Eh, yung mga nagtuturo ng masyado silang formal na formal, yung mga tao talaga. Inaantok tuloy. Nung si Jesus ay nagtuturo, alive. Tapos sa verse 23, basahin yung verse 23. Bigla naman daw po na mayroong pumasok sa sinagoga na isa daw po, lalaki pa naman, lalaki na mayroong sinasapian daw ng siya ng masamang espiritu. May pumasok. Okay? Ito ay sumigaw. Ano sabi? Sabi ng sa sigaw, ano pakialam mo sa amin, Jesus, na taga Nazaret? Naparito ka ba upang kami puksain?
Eh, magaling pa yung poses, kilala si Jesus. Magaling pa yung may sapi, eh, kilala si Jesus. Kilala ka namin, ikaw ang tagapagligtas, ikaw ang Mesiyas. Oh. Anong sabi ni Jesus? Tumahimik ka. I rebuke you. Lumayas ka. Nangisay daw po at anong nangyari? Ang masama daw pong espiritu ay umalis. Tapos lumabas. Anong nangyari sa verse 27? At lahat daw po ng mga tao ay namangha. Paano nangyari yun? Ito ay isang kakaibang, Katuruan. Katuruan. Aral. Anong sabi po doon? Makapangyarihan. Nauutusan niya ang masamang espiritu at sumusunod naman ito sa kanya. Alam niyo po, why? Because the Spirit of the Lord is now upon us. Sabihin mo sa iyong katabi, the Spirit of the Lord is now upon us. Ano yung Luke 4:18, 19 to 20? The Spirit of the Lord is now upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor, has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Dati noon, yung mga turo ng mga matatanda sa atin, pag ikay dadaan sa bukid, ikigagalang sa mga nuno, tabi-tabi po, ako po'y makikiraan. Sino dito yung pag nadaan doon sa mga kabukiran at sa mga puno-puno eh? Ano ba yung sinasabi sa Pangasinan? Bari-bari. Bari-bari. Ano ba ibig sabihin ng bari-bari? Mangaldan, gano'n. Bari-bari. Ano ba yung ibig sabihin ng bari-bari? Hindi ko alam eh. Sabi ko, tabi po nuno, huwag po kayong magagambala. Yan. Natatakot ka. Pati nga yung daga, ayaw mong tawaging salbahe, tawag mo mabait. Diba? Kasi baka kainin yung mga punda at saka mga unan. Ganon yung mga aral. And we are in bondage of that teachings. Eh, nung maituro ang salita ng Diyos, may kapangyarihan pala tayo. The Lord given us the power to trample the snake and the scorpion, and nothing shall by any means hurt us. May kapangyarihan pala tayo. Kaya, you have the power to drive out the evil forces. Kaya, pag nagpe-pray ako, may kapangyarihan kami, binigyan kami ng kapangyarihan sa asal at malakdan at magpalayas sa mga gawa ng kaaway. Sinasabi ko yun sa prayer. At ikaw, Satanas, wala kang kapangyarihang manggulo sa aming pamilya, magsira ng aming buhay, mga kahirapan, hindi namin tinatanggap yan. Blessing lang ang tatalaw sa amin. We are protected by the blood of Jesus. Eh kasi noon, tabi-tabi po. Tapos nagdadasal pa ako noon sa mga lululula. Lululula, kami po'y may exam. Sana po'y tulungan niyo po kami makapasa. Maling turo ho yun! Ba't ho kayo hihingi ng tulong doon sa patay na huyog? Sabi nga ng Biblia, huwag kayong hihingi ng tulong doon sa mga patay. Deuteronomy 18 verse 10. Saan ka hihingi ng tulong? Sa Holy Spirit. Sa banal na espiritu. He will teach you, sabi ng John 16, He will help you, tuturuan ka. Sabi ni Paul, sa aklat ng 2 Corinthians chapter 10, verse 4 to 5, ang sandata ko may kapangyarihan ng Diyos. Yung palang aral, yung teaching, ito tinuturo natin, na salita ng Diyos, pinapangaral natin. Ang tawag ho dyan ay weapon. Teaching ay weapon. The Word of God is a weapon. Kapag tinuturuan mo ng salita ng Diyos ang iyong mga anak, ang tawag dyan, you are giving your children a weapon. Weapon o sandata. Pag tinuturuan mo ng salita ng Diyos ang isang tao, you are giving that person a weapon. Okay? Ang sandata ko, for my weapon are not carnal. For my weapon is not carnal. This is effective and powerful. Sabi nun, ang sandata ko ay may kapangyarihan ng Diyos na kapagpapaguho ng mga kuta at hindi daw po sandata na makasanlibutan. Sinisira ang mga maling aral, pangangatuwiran. Sinusog ang lahat ng pagmamataas laban sa Diyos at binibihag ang lahat ng isipan para tumalima kay Kristo. Ang ganda niya sa English kung kaya mong i-transfer sa English. Lalo sa New King James or kung ano mang nandyan.
Ang stronghold pala ng kaaway. Alam niyo kung nasaan ang stronghold ng kaaway? Naandito sa ating isip. Pag binasa ninyo, yung verse na yan sa English, ang stronghold ng kaaway naandito sa ating isip. Nakatago sa ating isip. Kaya minsan, pag natatakot ka, sabihin mo sa iyong katabi, isip mo lamang iyan. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God. The pulling down of stronghold. Stronghold, ha? Sinabi, stronghold. Kinakaptured yung mind ng mga tao. So, ibig sabihin, ang stronghold, nasa mind. Ang stronghold ay nasaan? Nasa ating isip. At ang salita ng Diyos, kapag ipinahayag yan, yung salita ng Diyos na yun, kung nasaan yung mga negative thought na inilagay ng kaaway, i-break yun nung salita ng Diyos na yun. At masabi mo, tsaka ka maliliwanagan. Maliliwanagan ka. Ang iyong isip, mabubuksan. And now I know, now I understand na si Lord pala, may magandang plano sa aking buhay. Oh. Kaya, mga kapatid, that is the power of teaching God's Word. Kaya, ituro natin ang salita ng Diyos sa ating mga anak, sa ating mga mahal sa buhay. Ituro natin ang salita ng Diyos sa ating mga kaibigan. At kapag itinuro natin ang salita ng Diyos sa kanila, ang kapangyarihan ng Diyos ay mag-ooperate sa buhay nila. Before I end, ang sabi ng James chapter 1 verse 21, kaya talikuran ninyo ang lahat ng karumihan at kasamaan at buong pusong tanggapin ninyo ang salitang itinanim sa inyong puso sapagkat ito ang makapagliligtas sa inyo. Kaya itinuturo ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay higit na mahalaga pa sa pagkain na kinakain natin araw-araw. Maaaring sinasabi mong, ay, nakakagutom naman sa church thing. No, katagal-tagal naman ang mga mensahe di yan. Gusto ko, pag ako'y nakapag-antanday, ako'y sibat na. Ang hindi mo alam, there is the power in teaching God's Word. Kapag itinuro ang salita ng Diyos at yung salita ng Diyos ay tinanggap mo, it will transform the lives of those who listen to it. It will open the eyes of the people to believe the truth. You will know the truth and the truth will set you free. And it will convince you to believe in God. And it will destroy the stronghold of the enemy in your life. Kung meron mang stronghold ng kahirapan sa buhay mo, stronghold ng mga karamdaman sa buhay mo, yun ay wawasakin ng salita ng Diyos. Amen? So, that is the power of teaching God's Word. Let us pray. Father, thank you so much sapagkat ipinakita mo sa amin na napakahalaga pala ng pagtuturo ng salita ng Diyos na hindi namin ito dapat baliwalain o pawalang saysay o pawalang kwenta. Ang mga salita ng Diyos, Panginoon, this is a very important matter to us para magtagumpay ang buhay namin, para ma-shape kami to become a better person. At sa pamamagitan ng mga aral ng iyong salita, na-i-equip kami para mapulpil namin ang aming mga mission sa buhay. Para magtagumpay kami, Lord, sa aming mga layunin at hangarin sa buhay namin. Kailangan pala namin ang turo mo, Panginoon. Kailangan pala namin ang turo na nagbubuhat sa inyo. Salamat. To you alone the glory, Lord. Turuan mo pa kami. Gusto pa naming lumago, gusto pa naming matuto, gusto mo pang madagdagan pa namin ang aming mga kaalaman. Lord, turuan mo kami ng mga bagay na hindi pa namin natututunan, ng mga bagong bagay na dapat namin pang malaman patungkol sa inyo. Teach us, Lord. Pwede mong tayo mag-pray, ilagay natin ating kamay sa ating puso. Sabihin natin, Panginoong Jesus, maraming salamat sa mga dakilang bagay na itinuro mo sa amin. Hinihiling po namin na lahat ng iyon ay tumagos sa aming puso
at magresulta ng pagbabago ng buhay sa amin. Naniniwala kami, Panginoon, na may epekto ang mga salita mo sa buhay namin. Sa darating na panahon, makikita namin ang mga bunga nito. In Jesus' name. Amen and amen. Kung na magpe-pray, Lord bless your people. Ang prayer ko, Lord, J1 family will become a better citizen, will become a better people, will become a better believer dahil sa mga salita mo. Gagabayan mo kami at aayos ang aming mga buhay. Kung sa ngayon, na panahong ito, ay may maraming mga struggles, difficulties, Lord, kapapakinig ng mga tinuturo mo, ma-shape ang mga buhay namin ayon sa plano mo para sa aming buhay. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen.